Hi! Isang magandang araw po sa ating lahat. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayong araw mga kawaray ay magluluto tayo ng kakaibang palitaw. Hindi ito tulad ng sinishare ko sa inyo na ubi palitaw, yema palitaw. Ngayon naman ay iibahin po natin. Gagawin natin itong kakaiba at simpleng mga ingredients na kakailanganin natin dito. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng malaki. Itong ating kakanin ay talagang kayang-kaya mo itong lutuin dahil ang mga ingredients dito ay sobrang afford na afford nyo po. Ngayong araw mga kawaray ay gagawa tayo na egg palitaw. At alam ko na ang iba sa inyo ay marami nang nakakaalam magluto ng palitaw. Ngayon ay mamamangha kayo sa bagong palitaw na gagawin natin. Ito yung egg palitaw. Kaya naman samahan niyo po ako at panoorin niyo kung paano ko nga ba niluluto itong ating egg palitaw. Tara, simulan na natin. Ngayong araw ay kakailanganin natin ng glutinous rice flour. Dito ay gumamit lang ako ng kalahating kilong glutinous rice flour. Itong ating glutinous rice ay nabili ko ng 40 pesos. Maglalagay ako ng all-purpose flour para hindi po siya ganon kalagkit ang ating palitaw. Naglalagay po ako talaga ng all-purpose palagi para kapag maluto siya ay mas ang susunod nating ilalagay ay ang ating water. 2 cups and 2 tablespoon. Kapag maglalagay kayo ng water, dahan-dahanin nyo lang po itong ibuhos. Habang kayo ay naghahalo-halo ng glutinous rice nyo, kailangan dahan-dahan din po ang pagbuhos nito. At hindi dapat ito sobra. Once na alam nyo na magiging doon na siya, matigas na siya, ay okay na po yun. Ang ginawa ko dito ay hindi na po ako gumamit pa ng gloves at mas komportable kasi ako kapag kamay ang ginagamit ko, nagugas naman po ako. Ayan, ganun lang po ang gagawin natin. Ito ay mamasahin lang natin ito hanggang sa maging dough siya. Once na okay na at ganyan na po siya, medyo matigas pa siya, ay magsiseparate tayo dito ng 1 cup ng ating ginawang dough. Dahil nga po, ito ay kukulayan natin ng ating dilaw. Ang aking dilaw na ito ay may flavor, mango flavor para kakaiba. Kung sakaling wala kayong mango flavor, okay lang naman na ang ilagay nyo dito ay vanilla para may lasa din po siya. Mas masarap din kasi kapag may vanilla flavor. Ngayon, para mas tumamis naman ng konti itong ating palitaw dahil wala nga tayong palaman, ay maglalagay tayo dito ng 2 tablespoon of sugar. Depende sa inyo kung condensed milk na lang ang ilalagay nyo instead na tubig para mas malinamnam. Pero kung ordinaryong palitaw lang naman po ang gagawin nyo, ay suggest na sugar na lang ang ilagay nyo sa ating gitna. Pero huwag kayong mag-expect na tulad ito ng ubi palitaw na juicy sa gitna. Dahil nga po ito ay wala palaman or minatamis. So eto na mga kawaray, kung sakali na hindi po siya matigas at medyo lumapot na siya, mag-add lang kayo ng glutinous rice ulit para maging mabuo itong ating dough na yellow or ginagawa natin itong egg yolk. I suggest na mag-add kayo ng glutinous rice para hindi po siya maging lata at mabilog pa natin. First time kong gumawa ng palitaw na hindi ganun kalaki ang gagastusin natin. So pagkatapos natin itong gawing dough at okay na siya, ngayon ay kukuha tayo ng maliliit na parang gagawin nating balls ito. Parang egg yolk po siya. Kukuha lang tayo ng maliliit at paghati-hatiin natin ito kasi itong ating nagawa ay umabot ito ng 25 piraso. So yan, nakagawa na nga po ako ng 25 pieces nitong ating egg yolk. Ang gagawin natin dito, pagkatapos natin itong bilog-bilugin at nasukat na natin, nasa sa inyo yun kasi ako hindi na ako gumamit pa ng panukat. Tinansya ko na dahil nasanay na kasi ako ng ganon. Kaya kayo kung sakali na first time nyo, gumamit kayo ng panukat nyo para pantay-pantay. Pero yung akin ay hindi, sakto naman at pantay-pantay siya. Ngayon ay nagpakulo na ako ng tubig. Dito ay isasalang ko na muna ito. At ito ay kailangan nating lutuin para maging buo siyang egg yolk dahil ilalagay natin ito sa ating ginawang puti kanina. Ayan, ay kumukulo na siya at pagka lumitaw na po ito, ang ibig sabihin lang po natin yan ay hahanguin na po natin. Huwag po nating patagalin kasi magiging lata po ito. Once na okay na at nagsilitawan na ang palitaw natin, ay kukunin na natin ito. Ilalagay po natin, sasalin po natin ito sa may tubig para hindi po siya magdikit-dikit at matanggal ang kanyang moist, ang kanyang lagkit. Yan. At syempre, pagkatapos na nga natin gawin ito, ay set aside muna natin siya.
Para maging egg naman po ito, ngayon ay kukuha naman tayo ng ating white. Dito ay gumamit ako ng 1 tablespoon. So ayan, pagka gamit ko ng 1 tablespoon, ay atin itong ipaplat itong ating white. Tsaka po natin dito ipapasok sa loob ang ating ginawang egg yolk. So ganito lang siya. Ang una natin gagawin, ganyan lang po. Ipaplat natin, and then ipapasok natin dyan ang ating ginawang egg yolk at babalutin natin yan. Ang sukat na ginamit ko dito sa white, 1 tablespoon ang sukat ng ating white kasi medyo malapad ito. Kailangan ay 1 tablespoon ang gamitin nyo. And then i-plat nyo ito. Pagka-plat nyo, ipasok nyo dito sa gitna ang ginawa nating egg yolk kanina. At iro-roll lang po natin ito ng paulit-ulit hanggang sa matapos. Nakagawa po ako dito ng 25 piraso. Uulitin ko na itong ating egg palitaw ay hindi po siya matamis tulad ng ating ginagawang ubi palitaw, yema palitaw dahil wala po tayong palaman na inilalagay dito. Ito ay asukal lamang po. Pero kung gusto nyo pong maglagay ng additional flavor, ay pwede kayong gumawa ng yema. At ang yema nyo ay ilagay nyo naman po sa dilaw na binilog-bilog po natin para tumamis itong ating egg palitaw. So ngayon na nga po ay last na pagluluto na natin ito. Nagpakulo muna ako ng tubig. Syempre kailangan makulo muna ang tubig bago natin ilagay ito. Pagka kumulo na ito at lumutang, ang ibig sabihin lang nito ay luto na itong ating palitaw. Yan lang naman talaga ang ating nakikita kapag lumitaw na, yun ibig sabihin nun ay luto na. Kaya nga gustong-gusto kong magluluto ako ng palitaw dahil napakadali lang. Itong ating kakanin na to, napakadali lang. Di siya tulad ng iba na mahirap na marami pang ingredients ang kailangan. Dito sa ating palitaw, napakaganda na ng kinalabasan niya. Madali pa siya. Ang gagawin lang natin ay ilalagay lang po muna natin ito sa may tubig para lumamig agad at matanggal nga po ang lagkit nito. Once na kasi kapag wala tayong tubig na inilagay dyan, yung malamig na tubig, yan po ay magdidikit-dikit pa, magiging moist siya pagka lumamig na po ito. At dahil nga naluto na natin ang ating palitaw, ngayon ay susunod nating lutuin ang ating linga. Pupusahin lang po natin ito para lumabas po yung bango at lasa ng ating linga. Mas masarap din po kasi ito sa ating palitaw kapag maglalagay tayo ng linga. Hindi po kumpleto ang ating palitaw once na wala tayong linga. Yan lang po ang gagawin natin. Hihintayin lang po natin ito na maging golden brown na at lumabas na yung bango niya. So pagkatapos na nating lutuin na nga ang ating linga, isusunod naman po nating lutuin ang ating nyog. Bakit nga ba natin dapat lutuin itong nyog? Para kahit kinabukasan, kahit na 2 araw pa, hindi po siya masisira once na okay ang pagluto nyo ng inyong nyog. Ganyan lang po ang pagluluto nito hanggang sa lumabas din po yung bango niya. Mas pinasarap kapag ang inyong niyog ay niluluto mga kawaray dahil lumalabas yung lasa ng ating niyog. 2015 pa po kasi ako nagluluto ng mga kakanin. Itong ating palitaw na ito noon pa, nung unang panahon, noong 2015 pa, hindi ko pa po alam yun na kailangan palang lutuin ang ating palitaw at ang ating niyog para hindi po siya mapanis agad dahil nalulugi po ako kapag napapanisan ako ng palitaw at nakakahiya. Same time nagkakahiya sa mga customer at hindi ka komportableng ipa-order ang palitaw once na madali po siyang mapanis, nakakahiya po yun. At ito na nga, naluto na nga natin. Ang gagawin natin ay i-roll na nga natin ito sa ating nyog, ang ating palitaw. At pagka ma-roll na natin yan, ay dito natin ilalagay ang ating asukal. Medyo damihan nyo po ang inyong asukal kapag naglalagay kayo dahil nga po matabang
ang ating palitaw na ito. At uulitin ko, wala nga po tayong palaman kaya matabang. Kaya damihan nyo na lang pong asukal at maglagay na po kayo ng sesame seeds. Once na okay na, hihiwain po natin ito sa gitna. At ang kinalabasan nito ay egg. Egg na po talaga siya. So, ito na-slice na natin. Ngayon, kung sakaling pa-order nyo po ito, gumamit kayo ng ito ay bilao. Ayan, bilao. Ilagay nyo po sa bilao. Dahil nga itong akin ay pang sample lang sa inyo at gusto ko lang makita at ipakita ko sa inyo kung paano nga ba ako gumagawa ng egg palitaw. At eto na mga kawaray. Natapos na nga po natin yan. No? Tinan mo, napakaganda dahil talagang unique po siya. Pwede nyo po itong ipanghanda sa kahit na anong okasyon. Ngayong darating na graduation, pwede nyo po itong dalhin. Hindi siya mahal, wala siyang ganong ingredients. Kayang-kaya nyo po itong gawin. At tsaka na magugustuhan po ito at lalo ang ganda-ganda sa mata at talagang unique po siya. Ayan mga kawaray, kung nagustuhan nyo po itong aking video ngayon, isubscribe nyo po ang aking YouTube channel at kung gusto nyo naman pong hiramin ang aking mga picture na pwede nyo ipang post sa inyong mga FB at magpapa-order kayo, ay dalawin nyo po ang aking search nyo po sa aking FB Hasmin Cabigues at ayan, hiramin nyo po ang aking mga picture na pwede nyo pong ipang post na pwede nyo pong ipaninda sa inyong mga Facebook. Yan mga kawaray, hanggang sa susunod at syempre, time na para i-shoutout muna natin ang lahat ng ating mga subscribers na nanonood sa atin at palagi po silang nagko-comment. Thank you po sa inyong walang sawang pagko-comment sa akin. Talagang napakasaya ko dahil na-appreciate ko po ang pagko-comment nyo at nakikita ko po kayo na sumusuporta sa akin. Thank you talaga sa inyong lahat. At syempre, shoutout na muna natin ang ating subscribers na palaging nagko-comment. Talagang napakasaya ko dahil nagko-comment ito palagi sa akin. Hi po sa inyo at palagi po kayong nakikitang nagko-comment sa aking YouTube channel, si Sagayap Terry 2075. Wow, ang sarap naman. Try ko lutuin yan bukas. Salamat ma'am. Thank you po. Ate Jess na lang. Janetta Springles 25. Yummy na try nga din. Thanks for sharing your recipe. Thank you po sa inyo. At shoutout din po natin si Philamigica 7072. Nagpabigay siya ng heart. Si Janie Layat 2369. Yummy. Thank you po. At salamat po ulit sa panunood nyo sa aking YouTube channel at palagi po kayong nagko-comment. Sobrang na-appreciate ko po yun. At syempre, nagpapasalamat din tayo at ipa-shoutout din po natin si Ma'am Lamina Joliet 6520. Cornmeal po to. Paano po ang paggawa? Paturo naman. Madam, paturo naman po ng paggawa ng corn maha or puto. Ito ma'am, nandito na po yan sa ating YouTube channel. At i-shoutout din po natin si Ma'am Loisa Gomez. Hi Ma'am, just try your recipe na gustuhan ng mga customer ko. Wow, thank you po ma'am. Ang saya naman. At syempre, shoutout din po natin si Consinges Gana. Wow, sarap naman ma'am yan. Ang favorite ko. Gusto ko rin lutuin nga rin yan. Salamat. Opo, napakasarap po niyan. At syempre, shoutout din po natin si Lara Butaya. Gusto ko matuto niyan. Gawa mo ma'am. Thank you. Zetras Vanal. Ang lakas po ng background music niyo ay opo, nung first time ko pong mag-vlog kasi hindi ko po siya alam i-adjust pa yung mga background music. Pasensya na po. At shoutout din po natin si Diane Gatchelian. Hi ma'am! Shoutout po sa inyo at palagi po kayong nanonood. Wow, masarap naman yan. I-try ko rin yan. God bless. Amis Guerra. Thank you for always sharing your recipe and tips for cooking. God bless. Thank you po, Amis Guerra. At syempre, kay Ma'am Jenny Gatchalian na palaging nanonood po sa akin. Thank you po sa inyo. At i-shoutout din po natin si Marieta Santos. Mas maganda kung may recipe ka. Ayan ang sabi niya. Annalyn Baya, ano po size ng tab na ginagamit niyo ma'am? Thank you for sharing. Hi ma'am, ito ay 500
email po ng ating tab, kasyang-kasya po ito. At nabibenta ko siya ng 100, ganyan po. At shoutout din po natin si Ma'am Lely Marmol, 1631. Thank you, Ma'am. Ang sarap naman tingnan ng mga lutong may kulay na yan. Yummy po. Thank you for sharing, Jess. Ang cute naman ng baby girl mo. Si Zar Kalahate. Yummy ang sabi ni Cesar Kalahate. Shoutout po sa inyo, Ma'am Lily Marmol at kay Cesar Kalahate. At syempre, shoutout din po natin si Elsie Pacheco. Wow, sarap. Pwede magpa-order. Opo, Ma'am. Dito sa aking YouTube channel ay pwede nyo pong gayahin yan at ang ating mga picture ay nasa aking Facebook. Luta Feb 2217. Wow, delicious. Thank you po. Ito'y napakasarap. Shoutout po sa inyo at alam kong first time po kayo nag-comment, Lota. At shoutout din po natin si Maria Teresa Ang. Ayan, shoutout po sa inyo, Ma'am. Sarap naman yan. Salamat sa pag-share. Gayahin ko po yan. God bless. Thank you, Ma'am Maria Teresa Ang. Shoutout po sa inyo. At si Dayan Gatchelian, shoutout sa inyo, Ma'am. Madam, yung kamote style halayang upi pero nagawa mong kakaiba siya. Opo, thank you, Ma'am Gatchelian. Dayan Gatchelian, thank you po sa walang sawang pagkukomment nyo sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod mga kawaray, thank you and God bless po sa ating lahat.